So hi guys, once again, this is Christopher Valdez of marketinghenyo-secrets.com and isa akong online and network marketer and gumagawa po ako ng mga short training videos at mga review ng mga digital products and softwares na maaari nating magamit sa pagmamarket at makapag-save ng maraming oras at effort para sa pagpapalago ng ating home-based business. Okay? So in this training video, ang pag-usapan natin is yung day 2 ng ating 7-day Facebook Marketing Training Camp, no? And ang topic natin ngayon is how to create your over-the-top Facebook business page. So, ngayon po, pwedeng tanong ninyo is, bakit ba natin kailangan ng Facebook business page? Tama? So, yung pagkakaroon ng ating Facebook business page or Facebook fan page ay magandang paraan para makakita tayo ng mga positive at mga qualified na mga prospects na magiging long-term business partners natin. Parang imagine nyo na lang po na parang ganito siya. Yung pagkakaroon ng ating Facebook business page or Facebook fan page ay parang nagpatayo tayo ng isang shop sa isang prime location sa pinakabagong mall. Okay? So, ang lupit po nito. So, ang Facebook business page or Facebook fan page ay isang profile para sa isang negosyo or organisasyon. Dahil kahit po yung mga nag-like dito or kahit yung mga followers mo dito ay walang intention na bumili kahit ano sa'yo or walang intention na sumali sa'yo, makakabuild ka pa din dito ng relationship, makakabuild ka pa din po dito ng authority at makakabuild ka pa din dito ng community na maaaring mag-benefit sa'yo sa maraming paraan. So parang ganito po yung ibig ko sabihin. Pwede kasing kahit wala pong intention na sumali sa'yo yung mga nag-like ng business page mo or yung audience ng business page mo, pwede ka na lang i-recommend sa mga kakilala nila dahil nakabuild ka na nga po ng trust at authority sa kanila. Okay? So yung pagkakaroon kasi ng ating Facebook business page ay magandang paraan din para makapag-drive tayo ng traffic papunta doon sa ating website kung saan nakalagay yung ating sales page or kung ano man yung products or yung opportunity natin. Maliwanag po? So, kung sakaling wala naman tayong sariling website, pwedeng alternate itong Facebook business page natin para sa mga prospects at customers natin para makakuha sila ng karagdagang impormasyon tungkol doon sa products natin at opportunity natin. Pwede din kasi dito makipag-engage tayo in order for us to strengthen our relationship with our customers by simply providing free and valuable contents and ideas na importante para sa mga target audience natin. Maliwanag po? Dagdag pa po dito, kapag nag-post kasi tayo ng mga valuable ideas dito, lahat po ng mga nag-like doon sa Facebook business page natin, kasama na yung mga friends nila, ay nakikita po yung post natin. Okay? So lumalawak po ngayon yung ating target audience na nakakakita sa atin bilang authority or bilang expert doon sa ating niche market o doon sa ating networking business. Maliwanag po? So, wag na po natin patagalin ito dahil excited na din ako na i-share sa inyo kung paano gumawa ng Facebook business page. So, let's proceed po. So, sa ngayon po, nandito tayo sa aking timeline, no? Dito sa aking personal account. So, para makakreate po tayo ng business page, kailangan ay meron na tayong sariling account sa Facebook, no? So, para makagawa po tayo ng ating sariling business page, meron dalawang paraan. So, una po, punta lang tayo sa home. And then, okay, dito po sa pages, click lang po natin tong create page. Okay? Or, yung pangalawang paraan po is, i-drop down lang natin tong inverted triangle na to. So, i-click lang natin siya. And then, click create page. Okay? So, pupunta rin po tayo sa landing page na ito. So, may 6 choices po tayo. And I do suggest na ang piliin natin is itong artist, band, or public figure. Okay? So, i-click natin siya. So, pwedeng yung tanong mo ngayon is bakit itong artist, band, or public figure? Tama? So, yung pinaka main reason dito is para ma-brand po natin yung ating sarili. Okay? And bakit ba kailangan nating i-brand yung ating sarili? Simple lang po.
First of all, gusto kong ma-realize ninyo that our opportunity is not our business. Okay? Our opportunity is not our business. Business po yan nung may-ari ng kumpanya. Maliwanag po? And our main business is marketing. Okay? Marketing the opportunity. At isa sa pinaka-effective na paraan para mai-market natin yung opportunity na ito is to establish ourselves as an authority or to establish ourselves as an expert dito sa particular na market na ito. Paano? Siyempre by providing solutions, by sharing how-to knowledge or how-to ideas, and by educating our prospects. Importante ito kasi people don't just buy products anymore or people don't just join you anymore dahil they buy or they join you because they think you are a good leader for them, they think na makakatulong ka sa kanila, and marami kang nai-impart na knowledge and techniques sa kanila na maaari nilang gamitin in case na sasali sila sa'yo or in case na magpapa-sponsor sila sa'yo. Okay? And branding yourself din po kasi means you are building rapport, long-term relationship, and trust sa mga customers mo, sa mga prospects mo, and sa mga target audience mo. And ibig sabihin lang nito, kailangan talaga natin ng endless learning na dapat natin ma-acquire para may share natin sa ating mga prospects, sa ating mga target market, at sa ating mga customers. And in short po, dapat talaga ay maging lifelong learners tayo. So dito po sa name, since we are branding ourselves, pwedeng ilagay natin dito na pangalan ng ating business page ay yung full name natin or any title na ma-perceive tayo as an expert. So, pwede pong ilagay natin Christopher Manzano Valdez if we want to brand our own name. Or say for example po, gusto natin ng isang title na ma-perceive tayo as an expert. So, pwede natin ilagay okay, Pinoy Networking Coach. Okay? Or simply Coach Christopher Valdez. Maliwanag po? So, something like that. So, in this training video, ang ilalagay natin na name ng ating business page ay yung sarili kong website. Kasi po ang main goal ko dito ngayon is para ma-brand ko yung sariling website ko. Okay? So, lagay natin is Marketing Henyo Secrets. So, ayan. And then next po is we need to choose a category. So, dito, pwedeng ilagay natin coach or pwede pong ilagay natin dito business person or pwede natin ilagay dito ay entrepreneur. Okay? So, I think magandang piliin ngayon is coach. So, ayan po. And then click get started. So, ayan. Next po is we need to add a description doon sa ating Facebook business page. So, nakalagay po rito na may tip siya na add a description and website to improve the ranking of your page in search. So, nakalagay rin po rito, add a few sentences to tell people what your page is about. This will help it show up in the right search results. You will be able to add more details later from your page settings. So dito po sa description, I do suggest, tulad nung nakalagay dito sa tip, is ilagay natin yung website address natin kung meron man. Or ilagay natin dito sa description talaga yung pinaka-benefit na makukuha ng ating mga target market at mga prospect once na i-like nila or once na i-follow nila itong business page na ito. Okay? So, lagay natin, silagay po natin, learn more about me at www.marketinghenysecrets.com. We will be your go-to guy. Okay. Go-to website if you want to
acquire new and hot tips and marketing strategies. See. So, ayan. Po. Okay? Next po is yung website natin. So, ito po yung ating sariling website kung meron man tayong sariling website or kung meron man tayong sariling blog. Okay? So, ilagay natin dito marketinghenusecrets.com/henyoworld. Okay? So, anyway po pala, yung www.marketinghenusecrets.com, ito yung blog ko, no? So, dito ko sinishare and pinopost yung lahat ng mga training videos na ginagawa ko na sinishare ko sa lahat ng mga kapwa nating networkers and kapwa nating mga online marketers. Okay? And ito naman pong http://marketinghenusecrets.com/henyoworld. Ito naman po yung training website na ginawa ko para sa team ko. So, once na magka-access ka po dito, mapapanood mo rito yung mga step-by-step na mga videos na pwede mong gamitin in order to acquire skills, in order to market yung aming opportunity sa public. Okay? So, gumamit po ako rito ng affiliate marketing strategy kung saan yung bawat members ko is meron silang sarili-sariling affiliate link na pwede nilang i-share or i-market online upang sa ganun, once na may mag-click po dito at once na may sumali is marirecognize ng system na sila yung nag-sponsor ng bagong member na yon. Okay? So, pwede nyo pong bisitahin yan. So, next po is choose a unique Facebook web address to make it easier for people to find your page. Once this is set, it can only be changed once. Okay? So, since po yung pangalan ng ating business page is marketinghenusecrets.com, so yun na rin yung ilalagay natin na Facebook web address niya, no? So, say for example po, ang nilagay kong business page is Christopher Manzano Valdez. So, ilalagay ko po rito na website address or Facebook web address is http://www.facebook.com/Christopher Manzano Valdez. Pero since Marketing Henyo Secrets po yung ginamit ko na Facebook business page, so yun po ilalagay natin na web address niya. Okay? Marketing Henyo Secrets. So that's it. Then click po Save Info. Oh, Marketing Henyo Secrets is taken. Please choose another web address. So nagamit ko na pala siya. Okay? So, palitan po natin. Dagdagan na lang po natin. Okay? Marketing Henyo Secrets Rebuild. So, ayan. Click po natin Save Info. So, next daw po is we need to upload a profile picture for our business page. Okay? So, dito, kung yung name ng business page mo is yung pangalan nyo po, I do suggest na yung profile picture mo ay ikaw mismo. So, dito sa example natin, since yung website ko, yung inilagay ko na pangalan ng business page, ang ilalagay ko po ngayon is yung logo ng aking website. Okay? So, i-search po natin siya dito. So, dito siya sa desktop eh. So, yun. Ito. Profile picture. Nag-upload lang po. And then yan. Then click natin next. So dito sa step 3 may option daw tayo kung gusto nating ilagay yung business page natin dun sa ating favorites, no? So para mas maintindihan natin to, mag-open po tayo ng new tab. Okay, so puntahan pa rin natin yung Facebook natin. And then, ayan. So ito po yung column dito sa bandang kaliwa. Ito po yung mga favorites natin. So once na i-click natin na add to favorites, so kapag nandito tayo sa ating personal account o sa ating personal Facebook account, mag-a-appear po yan dito sa bandang kaliwa. Okay? So, I do suggest po,
i-add natin to sa ating favorites. Okay? So, check natin. Refresh. So, ayan. Ito na po siya. Marketing Henyo Secrets. Okay? So, next po is, click natin itong next. So, dito daw po sa step 4, ang ilalagay natin kung sino yung preferred natin na target audience. Okay? So, dito sa country, ilagay na lang po natin Philippines. Since ang pinaka main market natin talaga is Philippines, no? Okay? So, ayan. And then, next. So, dito po sa age, mas ilagay po natin, kunyari, mga up to 50. Ayan. So, by 50. Ayan. And then, gender, all na lang. So, interest po yung para dito sa business page ko na ito, ang preferred ko na target audience is multi-level marketing. So, ayan. Para sa internet marketing, so, ayan. And lastly, social media marketing. So, ayan. So, ayan. Okay? So, ayan na po. And then po, next, click natin tong save. Okay? So, that's it po. Initially, meron na tayong Facebook business page. So, dito po, pwede natin itong mga in-next kung gusto nating mag-tour around dito sa ating bagong business page. So, ito po, pwede nyong basahin itong mga to. And then, initially, meron na tayong sariling Facebook business page. So, isusunod natin gawin po ngayon is, we need to add a cover photo for our Facebook business page. So, ayan. So, naka-ready na rin po siya. So, ayan. So, ayan po. So, kung makikita nyo po, ito yung logo ko, no? And ito yung ginawa kong profile picture ko. Okay? So, pwede nyo pong bisitahin yung marketinghenyosecrets.com upang ma-check nyo rin po na yung header ko doon sa blog ko is same lang dito sa cover photo ko. And isang tip lang din po, make sure na yung cover photo nyo is in connection talaga doon sa pangalan ng business page mo. So, in my part po, ito yung ginawa kong cover photo kasi ito rin yung header ng aking sariling website. Anyway po pala, additional tip, pwede kayong pumunta sa peakmonkey.com or pagemodo.com. So, puntahan po natin www.peakmonkey.com or pagemodo.com. So, dito sa dalawang website pong ito, pwede kayong pumunta upang makagawa kayo ng mga timeline size ng mga cover photos. Okay? And marami po dyan kasi yung mga templates na i-edit na lang natin para makagawa tayo ng mga timeline size ng mga cover photos. Okay? So, pwede po tayo rito mag-sign up or simply connect kaagad natin yung ating Facebook account dito sa Page Modo. And sa ganitong paraan po, pwede nyo gamitin yung mga features ng Page Modo na ito. Okay? Or dito rin po sa peakmonkey.com. So, punta po tayo rito sa design and then click lang natin tong Facebook cover. So, para makakreate po tayo ng mga timeline size ng mga cover photos. Okay? So, pwede nyo pong bisitahin itong dalawang website na ito, dalawang software na ito, para makagawa po kayo ng sarili ninyong cover photo na super engaging. Okay? So, click lang po natin Save Changes. So, dito po sa Create Call to Action, pwede po tayo maglagay dito ng button na pwedeng unang i-click ng ating mga target audience upang sa ganun may direct po sila patungo doon sa ating sariling website. Okay? Or pwede rin po natin i-click itong watch video kung especially kung meron tayong 1 to 2 minutes na video na pwedeng mag-describe na kung ano ba yung benefit na makukuha ng ating target audience once na i-like or once na i-follow nila itong ating business page. Okay? Or pwede rin po itong send message or itong contact us or itong call now. Kapag sa ganun, magkaroon tayo ng sariling direct communication doon sa ating mga target audience. Okay?
Okay, so for the sake of this video po, ang ilagay natin is ito na lang, contact us. Okay? And then ilagay po natin yung website natin or yung training website natin. So, ayan. Okay? Then click po natin create. So, ayun. Okay? So, once po na-click ito ng ating mga target audience, so say for example, i-test natin itong button na to, pupunta sila ngayon doon sa ating training website. Okay? So, ayun po siya. So, that's it po. This time, pwede mo na i-congratulate yung sarili mo dahil meron ka ng sariling Facebook business page. Okay? So, bukas po, abangan ninyo yung susunod na training video natin dahil magbibigay naman ako ng 5 simple ways or 5 simple tips in order to generate tons of likes para sa ating business page or para dito sa ating Facebook fan page. Okay? Sobrang importante nito upang sa ganun po makabuild tayo ng fan base. And at the same time, para lumawak yung pwede natin pagpakitaan ng ating products, ng ating business, or ng ating opportunity. Okay? So, that's it po. I hope meron kayong nakuhang value and technique dito sa short training video na ito. And kung may nakuha kayo, pwede nyo pong i-share ang link na ito sa inyong Facebook account or doon sa mga social media accounts ninyo upang sa ganun matutunan at malaman din ito ng mga kaibigan, ng mga downlines at mga team members ninyo. Also po, please like my Facebook fan page www.facebook.com/Christopher Manzano Valdez or pwede nyo po akong i-follow sa Twitter www.twitter.com/Tofel_Valdez or pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel para mapanood nyo diretso yung mga training videos na ginagawa ko. http://bit.ly.com/Christopher_channel or kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo po akong i-email sa christopher@marketinghenyosecrets.com or pwede nyo pong i-comment sa baba ng video na ito yung mga katanungan ninyo. Upang sa ganun po, mapag-usapan natin to at pasagot ko. Okay? Isa pa po, alam naman natin that learning is everything and isang habit na maganda nating i-develop is reading books. Kaya strongly recommend, bisitahin po natin http://marketinghenyosecrets.com/my-store and pwede nyo pong i-check dyan yung mga recommended ko na best-selling books galing sa mga veterano at mga proven na networkers all around the world. Okay? For sure po, marami kayong matututunan na mga value dyan and mga strategies and techniques na din. And isa pa po, kung gusto ninyong mauna sa lahat ng trainings na ginagawa ko, sa mga tools and softwares na nire-review ko, na maaari ninyong magamit to save lots of time and effort para sa pagmamarket ninyo, please subscribe to our email list. Punta lang po kayo sa www.marketinghenyosecrets.com. Okay? And puntahan nyo lang po yung orange box doon sa bandang kanan and i-enter nyo lang po yung email address ninyo and then click get updates upang sa ganon, may papadala namin ng diretso sa email address mo yung mga strategies, techniques, and training videos na ginagawa ko. And para once na gusto nyo pong balikan yung training video na yon, puntahan nyo lang po yung email ninyo and pwede nyo pong i-click yung link ng training video na yon. And lastly, meron po akong ginawang Mindmaster group sa Facebook. Anyone po basta networker or aspiring to become a networker can join in this Mindmaster group for free. Ang vision po ng Facebook group na ito ay mag-provide na maraming value tungkol sa mga tips and how-to knowledge and strategies na pwedeng i-apply natin sa ating networking business. Mga napapanahong tools and softwares na pwede nating magamit para makapag-save ng maraming time sa ating pagmamarket. And meron din po dito mga downloadable reports in the form of ebooks. And pwede nyo pong i-search ito. Ang pangalan ng Facebook group is Pinoy Networkers Fantastic Mindmaster Group or punta lang po kayo sa link na ito www.facebook.com/groups/Pinoy Networkers Mindmasters. Again po, add yourself and pwede nyo din pong i-add dito yung mga team members and downlines ninyo sa Facebook group na ito and libre po siya. So once again po, this is Christopher Valdez of marketinghenyosecrets.com and thank you for watching.